Alright, so good mga kaibigan. Ayan, simula na raw na amihan officially nung nakaraang araw. At ito, no laot, no problem. Meron tayong mga didiskubrihin ulit ngayon na lugar. Pero ito, ibang style naman ng gagawin natin. Ano? Ito na yung, yung request ng karamihan dati pa, yung catch and cook. So ngayon, manghuhuli tayo ng isda at lulutuin natin sa kung saan man tayo mapupunta. Meron ako mga menu in mind. Nakaprepare na rin yung ingredients. Ang kailangan na lang natin manghuli ng species na kailangan natin. Okay? So ito. Medyo mahirap lang talaga mag-impake or mag-set ng mga camping gear sa motor kasi very limited yung space eh. Ngayon, kung magiging okay itong trip natin na ito, kailangan natin i-modify itong motor for something na suitable para sa mga kargahin. Mga ilang araw din tayo mawawala. Hindi naman sobrang tagal. Mga overnight or 2 days, 1 night, 3 days, 1 night siguro, 2 nights sa God. Pero tignan natin. Tignan natin. Ayan, nabangan nyo mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, tayo ay nasa Buena Vista View Deck. Pahinga muna saglit, ang hirap eh. Yan tsura namin, oh. Oh. Puno. So, sa ngayon, motor-motor lang muna tayo. Tiis-tiis muna. Pero malay natin, baka bukas may tanong tayong ang tag nun, yung 4 wheels na meron ng mga owning, meron ng mga nakasetup na outdoor kitchen. Wow, ambisyoso. Ganun talaga, dapat mangarap tayo ng mataas, diba? Kaya naman bayad eh. Ayan, kaya muna kami. Kasama ko na si Sir Eman Agrinihan, mga kaibigan. Ayan. So sinakasama natin tsaka si Ellie. Ano kaya Ellie, sunduin kami kasi atid namin siya pabalik eh. May kape ba dito? May kape? Meron. So try natin magkape. Tama tayo, naantok na rin ako. Let's go! Coffee break muna mga kaibigan. Ito si Sir Eman. Dito tayo sa view deck. Ayun oh. Tapit yung barko ng Navy. Mag-coke siguro ako. Malamig po yung coke, ma'am. May malamig din. Uy, kasuy! Magkano sa coke? 50. Maganda. Lemon soda or Sting. Ilan? 320 ml. 290. Doon lang sa konti lang. Kasi kailangan natin mag-control ng sugar. Masyado. 35 po ito na. Okay. Ayun ko muna dyan. Magbabad muna ako. Hindi ko lang alam. Sabagay, nagkakapi-kakapit. Kinilaw yung halo. Yan. Coffee break tayo. Pero coke sa akin kasi ang init eh. May caffeine din naman to. Tapos sugar. Kaya kasi magagkape na rin tayo. So, masarap po po? Okay na ako. Sad. Hati tayo sa sabaw. Baka maihi ako na maihi. Tour ko kayo. Saglit sa akin. Ayan. Ito yung view deck. Okay. Okay. Yun. So, meron doong ito, gusto namin itong i-explore yung area na yan. Nalala ko nung bata pa ako. Diyan yung pangisdaan ng tatay ko nun. Diyan siya nag-fishing. Marami siyang kwentong maganda tungkol sa mga nahuhuli na dyan. Kaya gusto namin balikan. Kaya kailangan na lang namin ng outboard na malupit para maibaba natin dito somewhere. Yan. Tapos baybayan natin dun sa area na yun. Ito yun. Ito yung gusto namin talagang i-explore ng hosto. Okay.
Kaya sana makakita tayo ng outboard na kaya natin bilhin. Pero mahal din eh. Pero pinaglalaan na natin ng pondo yan. Kaya kung may mga outboard makers dyan, baka naman! And here we are mga kaibigan sa campsite. Ito yan. Meron din, pero medyo malayo kasi. Pero pwede naman. Yung nga kasi baka pag yung baboy makatabi mo. Ito. So ito yung campsite natin. Ayan. Dito tayo magpipitch ng tent later at mag-set up na outdoor cooking. Look at the view, man. So yun ang iba-background natin. Facing tayo dito. Okay mga kaibigan. Ngayon, wala pa si Eddie. Susunduin natin siya para mag-fishing. Maganda siguro kagatan today. So ito yung view natin. Kita nyo na lang, ganda. Yan yung underground. Yun na. So yung makikita yung tuktok na yan, yun na yung St. Paul, St. Paul. Diyan na yan yung pinakamataas na part ng underground river. So dito tayo sa labas. Pero i-enjoy natin yung view na yan, the whole entire camp. Okay. Ngayon, first things first, sunduin si Ellie. Tara, let's go. Yon, touchdown sa Carinderia mga kaibigan. Sa akin na to, Kinamanga, Karayunan. Tagilang rice po. Isa lang muna kasi diet ako eh. And pagka pumupunta ako ng Sabang mga kaibigan, dito ako kumakain kasi Thank you naman. actually di ba naikot ko na ito yung mga kainan. Familiar na siya, tapos nung pinanood ko nga nakaraan, sabi ko parang familiar yung tao. Kaya hindi ko siya talaga maalala. Ayan, okay lang yan. Local lang tayo. Ano yung kasama mo dito? Sino? Si Banjoy. Gold Cup? Si Banjoy. Dito kami kumain ni Banjoy. May showmate ka pa nun dati eh. Opo. Di ba? Binibida nila yung siomay nila, ba't nawala? Kaya nga, inahanap namin yun. Yung siomay daw doon sa... Ikaw lang bigay. Opo. Yan. Kaya lang po mamayang hapon pa. Anong oras? Kasama ko eh. Hapon pa. Sa bayan siya eh, namili, naubusan ka na ng stock. Okay. Sige. Okay. Ayun. Sino kang Ikaw, Bing, kakain ka rin? Hindi mo pa trip? Sige. Kami, kailangan ng kumain kasi anyway, yun na nga. Kinakabahan ako dyan. Kasi si ma'am, vlogger din yan siya ng Sabang. Diba? Lupit yan. TV mo? Opo. Ano po yung vlog niyo, ma'am? Sa Renelis TV po. Ayun. Makikita din natin yan. Ganda invite sa podcast sa... Sige. Tama-tama. Andito ka na rin. Baka pwede ka. Kailan po may yan? kamba-kamba? Sa Mokito. Walkie-talkie. Kailan po? Either mamaya or bukas. Depende eh. Kung maset up yung Araw camp. kayo dito, sir? Hanggang Wednesday. Wednesday. Baka pwede bukas na lang po kasi Bukas? di ba nag-ano pa yung Zumba? Okay. Mag-sumbong. Hindi po, laban po namin sa... Ganun. May laban pala sa Zumba. Sakto yung timing natin pre Nothing beats Carinderia sa lutong bahay. Siyempre pagkabiyahe, kailangan may sabaw, may protina, may carbohydrates. Pero actually babawas ako ng karne. Kasi feeling ko mataas yung cholesterol ko eh. Nang isda yun si Ellie. Sabi niya hanggang 9 lang daw siya. Hindi na napapansin. Alin po? Ay, ang sarap. May ganun po kasi na-advise na po sila. Pag mayroon po talagang ganun ng mga bisita, iniiba nila yung serve. Alam ko sulit ang dami. Siyempre dapat maganda yung image. Ilang rice mo po? Ito lang. Tama mga kaibigan. Bumira na ako ng pagkain. Hindi pa rin ako masyadong gutom. Matagal na ako sinasabihan, takot ako. Baka malaglag ako. Ika sa Iman. Ano, ayaw ko sa Rimon. Natakot din ako. Iba naman yung style mo doon. Ito gradual kasi yung drop dyan eh.
Yan nung tatawid ng dagat. Doon. May pating kasi sir sa ilalim. Di ba? Meron. Meron daw pating sir. Sabi ni yung Sibos yung adobo mga kaibigan. Solid. Taga dito yun. Peak season na ngayon, ma'am. Pa? Peak season na naman. Hindi po. Ano po ngayon? Ano pa po yan? November to December. Ngayon po talaga ano yan siya. The season ngayon kaya Pero maalo na yun, ma'am, bro. hindi na. Timing na lang. Saan po kayo mag-ano? Maglalagay ng tent mo? Saan na po? Ayan, namimili kami ng mga gamitin mamayang gabi. Ayan. For dinner. Kalimutan ko mag-video pero pwede na yan. Nasisira naman. Ay, mili lang talong. Kaya maghanap ng uli. So yung binili nating ingredients sa bayan, magagamit na rin natin mamayang gabi sa first meal natin for today. Habang hinihintay si Ellie, ang plano magsaset up muna ng camp. Tapos pag kaya pa mag-fishing, mag-fishing tayo. Pero while waiting, sana hindi mula ng malakas. So yun mga kaibigan, namimili pa rin tayo ng mga ingredients natin. So ito, itlog ng itik, mas marami to sa usual na itlog na ano eh. Ano kaya masarap sa egg fried rice para bukas? Di bali. Ay, wait lang. Di ba dapat ba? Ano oras po kayo sa Saranay? 9:30. Gabi naman. Okay, sige. Baka mamaya na lang pag-usapan mo na yung kakainin bukas. Ito po, bayad. Bali, 4. Apo, apat po. Ayan, almost complete na tayo. Bitbitin na lang siguro ito ding. Yan, kung kaya. Okay. Let's prepare. Yes. Okay. Ayan. So, preparing na tayo mga kaibigan para mag-set ng ating camp. Ito na. Supplies for tonight and possibly tomorrow. Kaya na rin to. Yan, we are back sa ating campsite. Ito yung challenge ng mga kaibigan kapag ka nasa outdoors ka kasi hindi mo talaga kontrolado ang panahon. Kung makikita nyo sa likuran natin, namumuo yung mga ulap. Grabe, ang ganda nun. Ako kung kita dito sa video ha. Pero yung tuktok ng bundok na yan, yung parang hugis. Matulis na yan. Yung ulap, sumusunod sa kanyang curve. Anyway, going back. Ayun nga, medyo undecided kami kung anong gagawin namin una. Kung magsiset up muna ng camp habang hindi pa umuwi. Kaya hindi pa, wala pa kasi si Ellie. Kaya hindi pa namin mabuo yung ano, yung tent. Hindi pa siya nakakabalik. Kaya siguro i-prepare na lang muna namin yung mga ingredients para sa dinner mamaya. At yun na muna siguro habang wala pa. Yan ito muna kami kasi nga grabe yung kita nyo naman makainad, diba? Grabe yung dilim ng langit. So nakisilong muna kami dito. So ito na yung mga pinamili. Bigas, talong, yung uling nasa gilid. Tapos ito panghalo sa yakisoba. Mamaya tabi na natin yan. At yun, worst comes to worst, pag talagang hindi kaya, mukhang sisilong kami dito. At dito muna tayo magpapalipas ng gabi. And hopefully yung ganda naman ang mga ibon. Ang bango ng kape Parang masarap magkape ng yun gold cup. Okay. So ayos ko na lang ng mga pinamili. At
Mamaya, let's get it on. Let's get it on. Yun, time check. 2:41 na ng hapon. Yung ilang mga ingredients na kagaya ng karne, naka-safe na yun, ano, para mamaya maganda pa rin yung quality. Ngayon, ilalabas na natin yung ibang ingredients natin sa ating camp. Yan. Ito, dala ko sa bag na to. Medyo marami na ito. Oh, yan, oh. Bag ni Doreen. Remo. Kompleto, ah. Kompleto yan. Andito na rin yung pang steam natin bukas. Ayan. Kasi na-expect ko marami tayong mahuhuling lapu-lapu. Kasi alam ko naman yung area na to, talagang hindi pa ako na zero dito eh. Talaga? Hindi pa. Yung isang muntik, isang beses muntik. Buti na lang, last minute ako ng bisugo. Bisugo. At least hindi ako zero, di ba? So, meron tayong cabbage. Ito, spring onions. Carrots. Meron tayong ito, mga luya, syempre. Luya. Ayan, luya na, grabe. Maano na. Kulog na. Bell peppers. At ito yung carrots kanina. And then, pechay. Medyo nalamog siguro sa biyahe yung mga gulay natin. Kasi malayo-layo rin eh. Halos 2 oras din pala itong biyahe. Do, medyo binagalan natin eh. Pero ako mag-isa, kuha ko yung 130 minutes 1 hour and 30. or below. Oh, minsan 1. Full loaded kasi tayo eh. Oh, mga puno kasi. Puno. Tapos, syempre, yung ating noodles, yun. Ayan. Pwede na ba ito? Pwede na. Pag niluto yan, pareho din yan sa mga. Hindi ba may ibang lasa? So, durog na paminta, kanyang daga, mushroom, para pag safe lang. At, aroy, shucks yung toge. Malapit na to. So, kailangan na itong malinis agad kasi medyo nag-iba na yung quality. Kailangan na linisin. Nakulob eh. Parang pad thai, hindi naman pad thai. Hindi naman. Yakisoba. Yakisoba. So, ang paborito, syempre, very important sa ating menu for tomorrow's lunch. Steamed fish. At syempre, hindi ako pwedeng gumamit ng hindi olive oil. Health reasons. Yan. Iba na ang healthy. At ang ating mga seasoning, ito lang. Kikkoman, less salt. At ito. Ito light yung lasa. Less salt siya. So hindi tayo gagamit masyado ng asin or yung regular soy sauce kasi yan, health reasons din. Kaya baka bukas gumawa ako ng pagkain muna para sa akin kasi for sure yung matabang yung akin. Tsaka ako titiplahan ng para sa inyo. Okay lang yan. Maghihiwalay ako ng konti. Ayun. So kung sana hindi ako ma-tempt na kumuha dun sa ititimpla ko para sa kanila. Ayan. Sige. Simulan ko na i-process yung ibang ingredients kasi medyo pasira na. Kailangan natin habulin. So, sa totoo lang, hindi namin alam kung gagawin namin. Dahil ang dilim na kasi ng paligid, mga kaibigan. As in, kumikidlat talaga, may mga flashes na. Kaya nag-iisip pa kami kung ano ba ang next step kasi kung lalabas kami para mag-fishing, negative din kasi kumikidlat na eh. Delikado na sa fishing rod, baka tamaan tayo ng kidlat. Alam mo ba yun, sir? Na highly conductive ang fishing rods. Ganun ba? May nakalagay doon diba na? Marami nang tinamaan ng kidlat. Ganun? Akala ko ano siya, meron siyang anti-lightning. No. Kasi merong doon sticker, di ba? Ang sabihin nun, pag midnight, huwag ka mag-fishing. Ay, ligtas palibasa namin. Yun siya. Marami na anglers ang tinamaan ng kidlat. Akala nila safe pa rin maghagis-hagis kapag kumikidlat. Yung pinakahuli na balita yun eh, sa Pangasinan nata or somewhere sa north. Namatay siya. Siyempre, ikaw ba naman, ilang libong voltahe yan ang tatama sa'yo, di ba? So, ayun. Ito na yung mga ingredients natin. Yan. So, iniisip pa namin kung ipiprep na ba ito ngayong oras na to o mamaya na. Yung munggo, ito, binabad muna natin sa tubig para lang ma-wash yung medyo pasira na. Baka ito, igisa na natin ito mamaya. Ang kulang lang pala dito ay sibuyas, bawang. Yun lang.
Yung nakalimutan. But anyway, madali na lang yun kasi marami namang tindahan along the way. Ayan. Kaya ayan, magkape muna tayo. Kape. Yun! Kape talaga! Ayan. Ay, kape. Yan na. Okay. Ayan. Ang ating kape for this afternoon. Dahil hindi naantok ako. Kalan pa kalan daw. Ha? Kalan. O sige, dala siya. Para the more the merrier. Mas mabilis tayong makakaluto. Ayan. So, nakababa na si Ellie sa Pangpang. At yun. Dito na namin pag-uusapan anong gagawin namin next. Kasi ano eh. Unexpectedly, nag-iba yung panahon. Ganyan eh, camping nga eh. Ganun talaga pag camping eh. Ayan. Ikaw bro, decaf naman to. Ayan, naririnig nyo na ba yung patak ng ulan? Ayan na. So good thing di muna tayo nag-pitch ng tent kasi hindi pa natin alam Yung weather. di ba? Biglang dumilim. Biglang dumilim eh. Kaya ano na lang muna ito. Obserbahan muna natin. Time check is 3 PM. If mag-improve, mawala siya within an hour at medyo magkaroon ng dry yung lupa, pwede na tayong mag-pitch ng tent at mag-set ng camp. But for now, silong muna tayo. Kape. Pwede na tayong magkwentuhan dito eh. Tulog ni Ellie. Pagdating ni Ellie. Ano ba yun? Ano naman ito? Yung Halloween special. Halloween special. O habang maliwanag. Maganda mo mga ganyan. Parang talaga. Tapos kandila lang yung mga... Sa gitna lang, di ba? Si tatay pa kwentuhin natin. Yan. Baka hindi na magdaan si Ellie dyan sa ano. O baka yun ang dumaan dun. Hindi na siya babalik ng bayan. Ayan. At ayun na nga, bumagsak na ang ulan. Naririnig niyan? Tapos nagkakapikabang umulan. Bukas, sir, pagka ano, covered yan ng fog. Anong ganda yan sa picture. Bukas. Ngayon, hinihintay natin si Ellie. Syempre, siya pa rin ang hinihintay natin. Para malaman natin ano bang gagawin natin mamaya. Kasi pag hindi, ang next best thing to do ay ano na to. Dito na muna tayo mag-prep muna. Mag-cook muna tayo ng kakainin natin. Maganda sana doon kaya lang dito, parang mukhang hindi kakayanin, umulan eh. Kaya kontrabag dyan yung ano, tapeta. Set up natin. Ganun lang. Pag tumigil ang ulan. Ayan. Hintayin lang natin tumigil ang ulan bago tayo mag-set up ng camp. Para lang safe tayo. Ayaw naman natin magkasakit syempre. Yan na. Luto tayo guys, luto tayo. Yan na, dumating na si Ellie mga kaibigan. Lutuan lang. Yan na eh. Tapos 11 kilos na gasol yung kakabit mo. 11 kilos na gasol yung blue. Kamit na ka mo na gasol. Bumili din ako isa kanina. Yun. Ay, Yan na, kape muna tayo. Ito pala. Ito yung mga ingredients. Pang-ipis. Yung isda, lagyan muna natin sa taas. Kukunin ko yung kutsilyo ko, yung pang fillet. Yun. Hindi pa rin namin na-figure out ano gagawin namin kasi biglang ano eh, yung ulan kakaiba eh. Overcast masyado yung ano to ng rain clouds, kaya hindi pa kami makaporma hanggang ngayon. Nakasilong pa rin kami, pero habang naghihintay syempre ano muna, kunin mo natin yung ibang gamit pang luto. Ito na mga kaibigan ng ating nakuhang meat. Ito naman iihawin natin to kasi para walang sayang, di ba?
Alright, mga kaibigan. Let's prepare na ng ibang ingredients. Nakababad yung Mantika. hindi fuel. Nakababad sa fuel yung uli. Dapat diesel. Oh, diesel. Wag gasoline. Sasabog. Sabog yun. Ito mga kaibigan. Parang mas advantage pa rin pre yung bangko kaysa sa ano? Sa, Sa Western Union. ayan. Sa Tinggo. Ito yung ating grilling station. Ito prep table. Malaki yung palitan ng problema. So, Ano yun mo pa? ito na lang gagawin natin. Umulan pa rin. Kaya ano muna tayo. Silong muna. Ipapapalit mo. Ayan, natapos lang natin maghiwa ng isda. Tanggalin muna natin yung mga hindi kailangan ano, para sa ating cooking session. Well, ito na yan. Ayan. Makikita nyo yung tuna at yung barakuda. So magkahiwalay. Nakalimutan lang yung suka, pero paan na rin yun. Akin ba to? Kanya. Ayan. Tanggalin na natin yung mga hindi kailangan sa table. Tapos dito na lang muna ibang ingredients. Ito natin basura. Ayan. Okay. Pag camping normal lang ganito, no? Medyo magulo talaga. Pero camping nga hindi naman natin to kusina. Wala din naman tayong kusina talaga. Medyo hindi nakisama ang panahon, but it's okay. As long as ito naman ng mga kailangan gawin, okay na yan. Alright, so dito tayo magpiprep. Ito, hihintin natin yung suka para matimplahan siya. Ang kailangan natin gawin dito, asin muna. Asin at saka suka. Ibababad siya sa asin at suka. Ha? Ang sibuyas? Ito lang, okay na yan. Suka to? Ito ba? Oh, Hindi rin, masim, tinikman ko. Oh. Ibang klase. Parang tuba siya. Pero masim, malakas. Oo. Para mako na lighter pre. Punta natin. Later. Ay, lighter pa. Gasolin ko na, di ba? Masim na? Asim. Sigap yun. Legit. Legit ba? Ako Legit. hindi makaluto. Sabi niya kasi tuba. Ay, sampit mo. Grabe ka ano. So, yun na. Asin muna. Babad muna natin sa asin. Yan. And then, vinegar. Okay. Ito yung unang babad. Yan. Para lang ma-wash out yung lansa. Pati yung ibang kung ano man organism yung nandyan. So, ganyan lang muna. Babad natin habang nagpiprepare tayo ng ibang putahe. So, for now, set aside. Hiwa tayo ng luya. Ayan, lumipat tayo dito. Kasi para medyo malikot kayo na ba naghihiwa eh. Kasi nakakabit sa table ng camera natin. Anyway, ito yung remaining natin. Ingredients na kailangan. Sibuyas muna tayo. Tapos siya. Check muna natin yung kinilaw. Ayan o. So medyo naluluto na yung ating karne. Itatapon na natin to. So look. Ito na siya. Medyo luto na siya. Halfway cook na siya dahil sa suka. Ngayon, titimpla na natin. Okay? Onion in. The more onion, the better. Iyon. At pagkatapos yan, ating luya, pantanggal lansa. So may technique dito, pagbalat, hindi mo lang, scrape mo lang. So pag scrape mo, subayan na natin. Subayan na natin na may nipis na biraso. Subayan na natin para diretso na. Haba. Subayan pa natin para mas masarap. No?
enough na siya para sa dami ng isda natin. Hindi nag-iihaw. Okay. Tingin ko enough na to. So, timpla na natin ng pepper. And yung suka. Suka mga kaibigan. Ayan. Tapos mekos na. Mekos. So ayan muna natin siya mag-cook sa sarili niya. Ililinis muna natin din. Mag-clean up lang ako dito sa area. Kaya mga kaibigan, tikman na namin yung pinilaw. Kulang siya. Ano? Tani. Ay! Sili. Oo, sili. Grabe yung... Meron sili. Meron tayong sili? Saan ba ako nakita sili kanina? Parang may nakita nga, ay doon sa karinderya. Nga pala. Sorry naman. No. So, tikman natin. Ito yung tuna, oh. Ayan. Sarap, eh. Yung lasa niya, nawala yung pagkalansa niya. So, yun yung reason bakit hinugasan mo na ng suka, asin, tapon. Lambot, grabe, panalo mo yun. Anyway, ito yung next ingredients natin. Well, technically pansit. Dapat may kanta pa yan eh, kasi ilibig ko pala yun na. Siguro nakisoba. Ano ba yung happy birthday? We'll see. Sige, try na natin. Paggamit ko nga ron. Okay. Sabi nyo nyo. So, yan mga kaibigan. Ito na ingredients natin, hinugasan sa taas kanina. For safe ano lang. For proper food prep. Magtataka kayo bakit nagluluto na ako. Dapat nangingisda tayo, diba? Eh, problema, umulan niya eh. Food trip. Mabubutit na lang tayo ngayon. At sa mga hindi nakakalam, dati akong kusinero. Kaya may idea tayo sa pagluluto, no? Sa mga pagkain. Yun. So, ang pinakang ginagawa ko talaga sa kusina dati ay luto ng steak at pasta. Tapos mga gisa-gisa, gawa ng sauce. So, pretty much ito din yung halos yung magawa natin dahil. Ayan. Ito, carrots, ipipil na natin para diretso na. Wala na tayo magawa kasi, grabe ulan, oh. Okay lang yan. Minsan, bangka, Oo. para i-drop na lang tayo sa kanto, hindi na tayo mahirapan. Kaya nga, nilinisip ko. Kasi kung mamotorin natin, ay hasil. Sobrang hasil. Bakit? Ano? Dahil sa sementeryo? Hindi rin, malubak. Malubak ang daanan. Uy, sobrang lubak. Lubak yan. Kalog lahat ng atay mo. Saka balon-balunan. Marami na akong dinala doon na nakakuha rin ng mga isda, pero hindi na bumalik. Isa doon, yun. Mas malala pa sa Barton. Hindi pa ako nakapatok eh. Barton. San Vicente. Maganda pa ang Barton kasi Vicente eh. Pero huwag mo subukan buhay. Masisira ako pa yun. Iskotenda mo. Bakit? Ay, sobrang masalimuot talaga. Gamit mo. Ha? Una ko. Ito yung pang-edit ko. Pero ako din ito pang-edit. Kasi lang, ano? GoPro lang pang. Binatanggal ko. Sa'yo binatanggal ba? Hindi. Transfer mo sa file? Ay, sa Nagtanong na to. Ngayon mga kaibigan, technically, gumagawa natin ng pampansit. Wala namang something special. Okay, next iwan natin bell pepper mga kaibigan. Bell pepper. Sundan lang natin yung yan. Natin. Tanggalin yung buto sa gitna. Alis ko na sa'yo. Puro kasi itong gamit ko eh. Ito. Anyway, okay lang naman. Yan natin dito. Yan. Mukhang masarap kong igil mamaya. Ihalo sa kamatis. Baka pandagdag sa sausawan. Sige, ganun na lang. Tsaka ito, tingin ko mag-grill tayo ng carrots. Yeah, dalawa. Kasi ayoko ng masyadong maraming carrots eh. Matigas. Hindi ako fan ng mga matitigas.
Masyado sa iwa kung malalaki. Kami mo nakakain eh. So, eto na no. Sa amin sa kusina, meron kaming kasabihan na clean as you go. So, every time na magtatapos kang maghiwa, mag-prep, linis. Ayan. Mas maganda nga naman kasi makita na maayos, malinis. Kasi naman sa medyo magulo, no? Mas clear yung isip mo. Ayan. Pero yun yan, dahil semi-camp na rin pa rin ito, eh, hindi pa naman sa 100% na talaga. So, tanggalin natin outer layer ng repolyo. Kuha tayo ng ilan. Dapat, nasano kami ngayon eh. Sa kagubatan eh. Kung mo, umulan eh. Walan. Tagutlog ngayon ng tagpisa kayo ng mga ng pantot. No, out? Oh no. So, hindi natin ito gamitin lahat. Ayun natin. Kuha lang tayo ng ilan. Half. At iwain natin. Ganyan. This is it. Pansit. Kasama mo ito sa akin, sirap lang. Yan. Ito tayo. Kinuha mo na agad. Damihan natin ng konti yung... Maliit na try ito. Damihan natin ng konti. Kasi gusto ko na medyo malifi. Sabi na yan. Okay. At medyo okay na ating tingang daga. Ito. Konti pa siguro. Ito big, ihulay dyan. Ayan. Dito tayo sa grilling station. Grilling station. Alam mo, pro na kusina. Ayan o. Ito yung kaninang pinagtapisan natin ng kinilaw natin. Huli ni Eddie. Oh, yung huli ni Ellie yan. Fresh na fresh. Ngayon, nagcha-charge tayo ng carrots at bell pepper. Plano kong gumawa ng parang pico de gallo. Pero lalagyan natin ibang components. Kasi sa amin, sa restaurant namin dati, laging merong pico de gallo on the side. Ngayon, gusto ko ipatrip sa kanila yung pico de gallo na ginagawa namin dati. Kasi sakto may inihaw eh. Jadi, ayan o, lubos-lubusin na natin. So, yun. Actually, pwede nga mag-ihaw din ng kamatis eh. Try lang natin. Kasi parang naku-curious ako sa smoky. Ay, la! Ba't may uso? Oh no. Ayan. Yun. Kasi ito yung karne ni Sir Eman. Mamaya ako na ito ilalagay sa ilalim kapag kaya ko na siyang bantayan. Kasi maghihiwa pa ako dun. So technically mga kaibigan, tayo ay dapat nasa camp. Yan o, outdoor. Dapat nasa outdoor tayo. Ang problema nga, ayan, hindi natin ito magagawa ng basa ang paligid. So medyo challenging yung ating location. But anyway, dahil catching cook nga ito, ang ating first victim, yan o. Kinilaw mga kaibigan. Yellowfin at barracuda. Ugat ng kahoy. Ugat ng kahoy. Pamparila. Aayusin ko pa to kasi dito tayo maglalagay ng mga butane stoves natin. Habang ginagawa yung ibang dishes, ewan ko kung anong trip nilang gawin, lutuin for tonight. Yun ang gagawin natin. Okay? Medyo naguguluhan ba ako sa sarili ko ngayon, pero sige lang. Ito na mag-vlog. Okay. Actually, nahiwa ko na rin yung mga gulay. So, nililinis ko na lang tong table na to para paglutuan. Pag sasamahin natin ramen noodles at saka egg noodles. Well, pareho naman silang egg noodles. Kaya tingin ko okay lang. At saka yun nga, parang ang sarap kumain dahil wala kaming ginagawa. Hindi kami makapag-fishing dahil umuulan. At ang kailangan ko na lang ay aromatics, sibuyas, bawang. Ito. Ito na. Hihiwain ko na to. Alam nyo na to. Kahit sino nagluluto, kayang-kaya itong gawin. At yun mo na. Okay. So, time check mga kaibigan. Ang oras natin ay 18 minutes to 5. Sisimula na tayong magluto ng main course. Wow, main course.
Hindi, actually, ano na, tapos na ako maghiwa ng mga ibang gulay, ano. Ayan, ito yung ating yan. That's the more I like it. There, the sound of love. Narinig ba yan? That's the sound of love. Ang Japanese. Ah, Japanese. Hindi pala, hindi yung Chinese. Oh, pwede na yun. Kulang. May kulang. Anong kulang, ma? Kahit Sarap.